Huwag nyo kasi minamaliit yung iglesia. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pero saludo ko sa iglesia. For the first time, hindi po sila hindi po sila yung sumunod. Kasi iniisip ko rin dati, itong iglesia nagmumukhang tama yung mga ano nito kasi yung mga popular, yun yung ano eh. Hindi sila naniwala din sa survey, no? Si Bam Aquino, wala sa survey yan eh. Inano rin nila eh. Kaya ano rin eh. Mahirap pong patunayan niyang may daya yung panalo eh. Alam po ninyo, ito lang ang sasabihin ko sa daya. Natutuwa nga ako yung mga Duterte, ano na sila, natanggap na nila eh, 'di ba? Nagpo-post na sila na hindi man tayo pinalad, pasalamat pa rin dahil milyon-milyon ang bumoto sa kanila, karamihan sa kanila first timer eh. Wag lang silang mananawa, mananalo din tayo. No, wag lang kayong manawa, mananalo rin kayo sa susunod. Okay. Hindi, wala na. Panalo si Shell Joke no eh. Kaya, ang sa akin lang, ano bang sasabihin ko rito na panghuli? Yun nga, no? Hindi totoo yan na malakas si Bam Aquino kaya siya nag-second. Paningit lang sila. Iba po kasi yung bilangan ng 12. Kung titignan nyo po, lagi pong highest yan. Number 1, number 2, number 3. Tito Soto, tsaka yung isa pa si Loren Legarda. Pero pag tumakbo po sila sa higher position, si Loren Legarda, alam ko, 2 beses nag-vice president yan, parehong talo. Pero kung sa senator, number 1 yan, number 2, number 3, ganun yan, ang taas-taas niya. Pero pagdating sa vice presidency, one-on-one kasi yung laban. Hindi porket nakakalusot kayo sa dosehan, ibig sabihin no, malakas na kayo sa one-on-one. Si Robin, nag-number 1 yan, si Bongo nag-number 1 yan, hindi automatic yan na sila ang pinakamalakas na. Kasi kung pagbabatayan lang natin yung senatorial, dapat ang kandidato natin si Bongo at si Robin, di ba? Kasi parehong number 1 sa senator eh. Hindi lang naman yan yung batayan natin. Meron tayong vice president na pinakamataas ang boto eh. Sa buong Pilipinas. Sa kasaysayan ng botohan sa buong Pilipinas, si BP Sara may pinakamataas na boto. Di ba? Kaya hindi po ubra na sabihin nyo, number 1 si Bongo ngayon, number 1 si Robin Padilla. Paano si Inday Sara? Tsaka iba po yun eh. Iba po. Iba po yung botohan pag one-on-one. Iba yung maramihan. Halimbawa, yung inahalimbawa nyo, yung mga artista, pwedeng manalo yung mga yan sa mga marami. Di ba? 12. Pwede silang pumasok, pero one-on-one, mahirapan ka. Last term ngayon ni Congressman Pulong Duterte. Pwede pong pumasok na senador yan. Si Atty. Vic Rodriguez, baka di pa tatakbo kasi pag nanalo si BP, kukunin na isa sa mga gabinete niya. Yan, mas makikilala si Atty. Vic ng gusto pag maging aktibong seksya, JP Joy. Ang ads daw, basa naka-off na naman, boss. Yun po sa overvote na Dick na count, baka po andun halos lahat ng boto ng Duterte. Pwede, di ba? Pwede yun eh. Kasi kung hindi nga natin alam eh, kung may maniobra, kung lang hindi ko sinasabing meron. Halimbawa, dalawa yan, no? Kunwari na nakita ng computer, Duterte to, overvote kagad. Kasi imposible 17 million. 17 million yung hindi marunong magbilang na hanggang 12. Dalawa po inaala ko dyan eh. Hindi ko kasi nakita yung sa kabila. Kung yung tinta nung kabila,
Kabila yata party list eh. Kung yung tinta ng kabila, tagusan, hindi ko alam kung anong pwedeng paliwanag. Kaya nga gusto natin paliwanag, hindi yung palusot. Yung paliwanag ni Garcia, palusot yan eh. Jan Paulo Salto, thank you very much sa 50 pesos. Sir, rehab nga lang pala ang pumping station sa Paco. Sorry sa maling info. So wala silang bago talaga rin. Buds, kung di tatakbo si Inday, malakas si Bongo sa Mindanao at Visayas. Si Pacquiao laos na dito sa amin. Yung power ni Pacquiao nagmula yan sa sa pagdikit niya sa Duterte, di ba? Duterte identified siya noon eh. Kaso matagal desisyon ng COMELEC pag nagprotesta, abutin ng isang term. Wala naman po nagpo-protesta kaya wala po. Kami nga overvotes din, Duterte 10 lang binoto namin. Ito, hindi po overvotes yan, undervote po yan. Pero yung undervote po, walang problema, konti lang po, ay counted po pag undervotes eh. Yung overvote po kasi, hindi po counted. Gusto nyo na reconciliation, bring him home and withdraw impeachment period. Correct. Walang tanong-tanong yun, no? Tatahimik kami. Kasi nakikipag-reconcile eh. Tapos totoo yung reconciliation. Humingi. Po yan, hingi eh. Pero kabads, kung bilangin lang ang 17 million overvotes, baka makapasok pa si Jimmy Bondoc at Atty. Vic kasi marami kasi ang Duterte eh. Correct po. Ako naniniwala po ako ron eh. Di ba? Ang dami. Boss Baz, anong prediction mo kung sino maging Senate President? Salamat. Definitely matatanggal na si matatanggal na yan si Chis Escudero pagpasok po ng sa July pa. Sa SONA kasi. Sa SONA yan magkakaroon ng pagbabago. Pero baka nga mabigla tayo, no? Baka ngayon pa lang. Imposible naman kasi naboboto ng Bongo at Bato sa taas, maiiwan yung iba. Pwede yun, Pinay, Minnesota, ganun tayo bumoto noon eh. No? Pwede yun. Naniniwala tayo, yung boto ni Bongo tsaka ni Bato, Duterte votes yan. Pero, wag din po natin, wag din po natin isang tabi na konti pa lang yung naabot nung Duterte eh. Dati pa po yung ating iniisip na iba-iba iboboto eh. Yung mga hinala nyo ng overvote ay Duterte, pare-pareho tayong ganyan ng hinala. Nakaabot pa, Minandro. Good morning mga kababayan, Pilipino at kabads. More pindot likes mga viewers. Sabi ni Jinggoy, mananatili daw si Quezon as Senate President. Mananatili ngayon, June. Hindi pa naman pumapasok yung bago ngayon, June eh. Ang pasok po niyan sa unang SONA pa eh. Kaya hanggang June, hanggang ngayon, mananatili yan. Pero pagpasok po, imposibleng manatili yan. Wala na silang numbers. Wala nang bilang. Binoto ko sila lahat. Bakit ganon? Solid naman. Hindi lang ikaw ang butante. Hindi, ako po naniniwala po ko na kung lahat po ng bumoto kay Bongo at saka kay Bato, di pasok tayo lahat. Hindi nga po ganun na nangyari. Tanggapin po natin yung katotohanan na yan. No? Okay. Good noon, Sir Bads. Opinion ko lang to. Sir, BP Sara Magalong 2028. Thanks. Alam niyo po, napakaaga po. Iligtas muna natin si BP Sara sa mga impeachment. Pag nakaligtas po siya sa impeachment yan, pwedeng-pwede na yung sinasabi niyo. May pag-asa ba si Marcoleta maging Senate President? Sa tingin ko po wala. Ngayon, ngayong 2025, wala pa po. Pero sa mga susunod na panahon, kasi, kumbaga, bagito siya sa samahan eh. Alam niyo kung ano dating nun sa mga datihan? Siguro naman may mga dati na kayong
meron na kayong mga napasukan dati. Imposible naman na kayo magpapasya. Tapos ang iboboto nyo yung bagong pasok. Hindi po nyo gagawin kasi inamin ninyo na kulang talaga kayo sa kakayahan. Wala pa pong pinapakitang gilas eh. Wala pa pong nagagawa sa senador eh. Ako po number 1 fan ako ni Marcoleta. Alam nyo naman, kilala nyo naman. Pero hindi po ako naniniwala. Hindi sa walang kakayahan si Marcoleta. Yung mga kasamahan niya hindi po boboto. Kasi para nilang inamin na matagal na kami senador tapos mas magaling sa amin yung papasok. Ano na yung mga yan eh. Ego po yan, ego. Hindi po nila i-allow na yung katulad ni Marcoleta. Pagkatapos ng first 3 years sa 2028, pwede na siya. Lalo na magpapakitang gilas yan. Sana mahawakan niya yung yung Blue Ribbon Committee. Pucha, maraming paiiyakin niya si Marcoleta. Sa buguan sa mga Senado, nabasa ko na si Manuel Quezon lang ang baguhan na naging Senate President. Yan. Seniority yan, kaya hindi pa ngayon pwede si Marcoleta maging SP. At saka kung totoo naman na si Manuel Quezon lang yung bago pa rin po yung Senate noon. Kumbaga, sila pa lang din yung mga una, siguro may nauna lang kay Manuel Quezon na mga isang botohan pa lang. Kumbaga, bago sila lahat eh. Dahil tandaan nyo, at that time, nung panahon na yan, before Commonwealth, hawak tayo ng mga Amerikano. So, wala pa po talaga established ng mga dating senador. Di ba? Yun po yun eh. Yun po yung pagkakaiba nung kay Quezon. Ngayon po, established na yung mga yan. Ilang termino na sila Tito Soto, sila Lacson, ang tatanda na niyan sa Senado eh. Yun po ang hindi nila matatanggap, yung may bagito tapos siya kagad. Kaya nga po, kung Commonwealth po yan, di ba? Panahon pa lang ng, di ba, 1898, panahon pa lang Ginaldo, tapos 1930s. Halos bagong-bago pa lang po kung may Senado man na nun. Bagong-bago pa lang po sila lahat. Wala pa po yung from 1980s. 86 nagkaroon na senador eh. Di ba? Talaga ego yan, sir. Yung iba senador pati seniority. Huwag maging kampante, ibang klaseng demonyo nasa palasyo ngayon. Huwag maging kampante saan. Di pa yan sila titigil. Baka pagkatapos ng impeachment na to, may mga susunod pa. Malabo maging Senate President kasi neophyte senator pa siya. Hindi papayag yung mga seniority sa Senate na mangyari yun. Ano na balita sa mga leader ng Tuadcom? Dahil ba yan sa Duterte effect? Ako naniniwala ko, masyado silang kitang-kita yung pagiging anti-Duterte nila. Hello, Boss Buds, Commonwealth yan. Likes, mga pre. Sir, base nga karamihan batas natin Amerika eh. Good after, Boss Buds, pride ng mga senador maapakan pag nag-Senate President si Marcoleta. Correct. Pero kung sa 2028, pwede na. Focus tayo na mangdadaya ang alyansa, kikubam tayo, tinira. Ako nagtataka, bakit tahimik si Marbil, Bronner at Torres sa absentee voting ng mga sundalo at pulis? Zero butang alyansa. Bakit naman sila mag-iingay? Ano gagawin nila? Magwawala sila. Talo na nga sila eh. Yung mga talunan po, tahimik na lang. Para sa akin, pwede na si Bongo for Senate President. Number 1 siya sa balota at matagal na siyang senador. Dapat siya naman. Wag na dapat yung mga luma. Dapat pagbigyan naman si Bongo. Wala pa po tayong numero eh. Wag po kayo mag-alala. Isa pang eleksyon, atin na yan. Wag kayong mag-alala. Kulang kayo. Kukunti pa lang tayo eh. BBM head prosecutor assistant niya si Conti. Tindi ni Conti, no? Alam mo, hindi ka naman pala assistant prosecutor kung magsalita ka na assistant prosecutor ka.
may proclaim na po sana ang Duterte Youth Party List. Alam nyo, pinagtitripan lang yung Duterte Youth. So, hindi, wala po silang karapatan para yan hindi proclaim. Meron po ba sa TV? Ano po? Sa YouTube lang. Pwede si Escudero para Senate. Siya na nga, Senate President ngayon, papalitan na nga eh. Ano masabi mo ba? Wala naman po tinanggal eh. Si Yulo lang eh. Wala pong epekto. Alam niyo po, wala po yung cabinet revamp. Diyan sa batch na yan, kung may susunod pang batch na babalasahin, ito po sa unang batch na may retain at merong tinanggal. Si Yulo lang po yung natanggal talaga. Yung iba na-promote pa eh. Oh. Si Recto po ang pinaka-ayaw ng tao dyan, ni-retain pa. O, di wala rin silbi yan. Di ba? Nagpapakitang gilas nga kayo para ano? Ano masabi mo na magiging independent black daw ang mga Pinklawan senators? Sabi ni Risa Ontiveros, ang tanong, hawak niya ba si Kiko tsaka si Bam? Kasi pinagpalagay niya eh. Pinagpalagay niya na siya ang kinikilalang leader nila Kiko at Bam eh. Oh. Ang tanong, siya ba kinikilalang leader ni Kiko Bam? Good afternoon, Boss Buds. Pride na ng mga senador maapakan pag nag-Senate President si Senator Marcoleta. Di umano. Hindi po di umano. Totoo yan. Pag naging senador ka, may ego ka na niyan. Nanalo ka buong bansa eh. Ikaw ba bansang pasimuno sa Birada Aguila? Hindi po ako pasimuno niyan. Isa lang po ko. Paano ko naging pasimuno niyan? Actually, matagal na ako nananawagan dito. No? Kung matagal na kayo nakasubaybay, alam po nila yan. SMNI, baka naman. Mga ganun. Nagpaparinig na tayo. Napakinggan na tayo. Hindi po. Tapos ako papasimuno. Isa lang po tayong, isa lang po tayong magiging riyan sa Birada Aguila na yan. Never po tayo yung nakaisip. Hindi po ako nakaisip niyan. Wala po. Talagang nagparinig lang ako na baka pwede ko maisama sa mga program-program. Isinama lang ako. At masaya na ako noon. Siyempre, di ba, biruin yun. Yung legitimacy, minsan kasi hindi naman natin masisisi yung mga tao na minamaliit kami kasi ano bang nyo, di ba? Sa broadcast, ano ba napatunayan nyo pa? O, di ba? Bumuulang naman kayo. Sa totoo lang, bumuulang kayo ng channel nyo. Kahit sino naman, pwede. Malaking accomplishment ni BBM sa revamp ang pangsona. Nakakagalit po talagang admin ngayon. Ambisyosa sa Ontiveros, presidente, tatakbuhin. Okay naman si GMA noon kung ikukumpara kay Risa Ontiveros. Boss Buds, why? Anong why? Kailan ang umpisa, Boss Buds, sa brigada nyo? Bukas na po. Linggo ba ngayon? Bukas na. Bakit po sabi ni Guanzon, nanalo sila P3W pero hindi sila pinaupo? Baka ganun din ang gusto nilang gawin sa Duterte Youth. Hindi po. Nanalo sila, kaso si Guanzon kasi wala siya ron sa original na na uupong congressman. Pinag-resign niya. Iba po kaso nung P3WD. Iba po kaso nun. Comelec commissioner pa. Comelec commissioner pa si Guanzon nun nung nanalo yung PW3. Tapos inabutan ng retirement. Nag-resign lahat. Nag-resign lahat yung nakapirma na ito yung mga listahan ng mga posibleng umupo. Nung siya, kinwestiyon siya, wala ka naman doon sa original eh. Full-blooded media man. Pwede na tayo sa mga mga press conference.
sa gasal. Meron ka ID ng ano, ng DZAR. Paragraph ni Cheese sa Sona, Ligwak. Bago pa mag-Sona, matatanggal na si Cheese. Walang numero si Cheese eh. Yung isusuot mo bukas, Boss Buds, prepare mo na. Yung isuot sana, itatype ko eh. Napindot ko yung send. Yung isusuot. Opo, namili na ako. Ang hirap ng katawan ko, hindi po pwede. Namili na ako kung ano yung kasya, yun na. Sasamahan mo daw si Eden Sanchez sa Malacanang. Suspended po yung ano yung SMNI sa Malacanang. Hindi po nila kinikilala eh. Kaya nyo wala SMNI sa Malacanang. Boss, bawal manghingi ng pangkape. Pwede. Si Pastor Kibuloy po siguro nakaisip, Sir Buds. Pastor Apollo Kibuloy, maraming salamat sa tiwala ng bumubuo ng Birada Aguila. Yung pangalan, kami na nag-isip nun. Eto, meron kayong ano. Eto, meron kayong, anong tawag dyan? 5 kayo. Paano yan? So, usap-usap na kami. Pangalan, yung format. Ganon. Tapos, sinuggest din namin na kung 5 kami araw-araw, kung 5 kami araw-araw, pucha, wala masasabi iba, di ba? Ang suggestion namin, dala-dalawa lang. Sa una lang yung lahat. Bukas lahat pa kami. Pero yung masusunod na araw, iba-iba na. Yan. Iba-ibang tambalan. So, kasama rin namin si Bisdak. Pero next ano pa siya eh. Kasi nakabakasyon siya ngayon. Hindi naman namin alam na magsisimula na kagad sa Lunes eh. Sabi ni Bisdak, ikaw daw boss nila sa brigada. Ako boss. Boss kasi ako, boss ang pangalan ko. Boss Badong ako. Yung pag marami kasi, 'di ba? Tapos 1 oras lang naisip namin, putya baka hindi na makapagsalita yung iba eh. Mag-zoom ata si Bisdak. Yan. Yun, magsusum si Bisdak. Pero yung sa regular na dalawahan, naka-schedule na si Bisdak din. May schedule na kami lahat. So yung unang 2 linggo, naka-schedule na po naka-schedule na yan. Radyo po, DZAR. Yan. Sa radyo, 1026 sa radyo. DZAR.